Kung nanghihinayang ka, hindi para sa'yo to. Hindi para sa'yo tip na to. Pero, it helps na mag-move on ka. Makaka-move on ka dito sa gagawin mo. Let's go! Hey guys, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyo na naman dyan. Ang ganda ng reaction dun sa 10 tips para sa epektibong pandiligaw, yung last ko na 10 tips. So, marami nag-react dun sa Facebook page ko. Kung meron kayong time, i-follow nyo para makapag-react rin kayo dun. Okay? Okay ba yan? Moving on. May mga taong nag-suggest kung ano yung susunod na 10 tips ko. Siguro pagbigyan natin para malaman natin kung ano ba talaga to. So, eto yung mga nag-suggest. Yun. Sabi niya, eto, basahin natin. So, next episode, kuya, 10 tips para makamove on. Yun, para raw makamove on. Ang dami naman yatang sawi. Sawi sa pag-ibig. Alright, so ayun, sabi ko salamat sa idea, sige talakayan natin yan. So tapos sumunod, meron pang isa na, ayan, sabi, Tito Bry, moving on tips naman. Salamat sa idea, one of these days. One of these days, sabi ko. So, tingnan natin, i-ano natin to, siguro itong mga sawi. Joke lang ha, huwag kayong magagalit. Yung dislike. So ayun, yung isa naman nag-PM pa sa akin. Siguro nahiyang mag-comment, makita yung name niya. So, binablock ko naman yung pangalan. So, ito yung isa pa na nag-PM sa akin. Sabi niya, yan, hi po, maganda po. Hi po, maganda po ng ganda po ng 10 tips nyo, lalo yung para sa crush. Oh, para sa crush siguro, mga teenager siguro to, baka lang ha. Kaso wala na kami okay. Baka po pwede tips sa pag-move on. Okay, so may iyak-iyak pa siya. Tapos sabi ko, sorry to hear that. Sige, minsan talakayin natin yan. Take care. Thank you po, sabi niya. Tapos smile. So ayun. Ayan yung mga nag-suggest. So pagbigyan natin. At siguro gusto nila ng mga ng suggestion talaga para alam mo yun, maka-move on sa kanilang mga love life and makakita sila ng mas higit pa doon, di ba? Okay ba 'yan? Okay ba 'yan? So ayun. So punta tayo doon sa ibasura na natin 'yan. And sa ngayon, i-discuss natin ngayon ang 10 tips para sa epektibong pag-move on. Okay guys, nandito na nga tayo sa 10 tips para sa epektibong pag-move on. Palagay ko, etong advice ko para lang doon sa gustong maka-move on. Kasi kung hindi niyo naman gustong maka-move on, walang mangyayari sa advice ko. At kung hindi niyo susundin yung advice ko na to, ano pa ang gagawin natin? Hindi siya magiging epektibo. Ang unang tips natin sa top number 10 ay number 10. Huwag mong pigiling umiyak. Sa totoo lang, pag hindi mo inilabas yung damdamin mo, okay lang kasing umiyak kasi damdamin yan kailangan mo talagang ilabas yan. Iiyak mo hanggat meron kang iiyak mo. Kasi mahirap talaga yung bagay na yan, yung mismong pagdadaanan mo na yan. Hindi siya madali. Kaya kung kailangan mong i-release mo at wag mong kimkimin yung mismong nasa damdamin mo, gawin mo. May point ng time sa akin na mahirap ko ring i-let go yung minahal mong babae. Kaso, ang problema nga, gusto mo nga maka-move on ang pagdadaanan mo is mahirap. So, kung talagang gusto mong umiyak, iiyak mo. Kung gusto mo sumigaw ka. Ganon. Kasi kung hindi mo gagawin yan, parang sasabog yung dibdib mo. Hindi ka dapat mahiyang umiyak. Hindi ka dapat mahiyang ilabas mo kung ano yung nasa damdamin mo. And hindi magandang ikikimkim mo sa sarili mo. Hindi maganda yon. So, ang advice ko is kung naiiyak ka, iiyak mo talaga. Mahirap kasi yan Kailangan mong ilabas. Okay? So, ang tip number 9 ko sa inyo is tanggapin na wala na siya. Kasi
in denial ka pa sa sarili mo eh. Ang iniisip mo, ay mahal niya pa rin ako kasi once naman niya akong minahal eh. Pero hindi nga ganon ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon is wala na kayo and gusto mo mag-move on and gusto mo magkaroon ng another chapter in life mo. Pero hindi mo naman tinatanggap na wala na siya. Kasi sa totoo lang, acceptance is the key. Kung i-accept mo sa sarili mo na ay wala na talaga kami, wala nang mangyayari sa akin, kung magre-rely ako na magkakaroon pa rin ng kami or pupunta pa rin siya sa akin. Masakit man pero kailangan mong gawin to kasi pag nag-accept ka, let's say nag-accept ka, ito yung bagay na to, nag-accept ka, magkakaroon ka ngayon ng release. Marirelease ka dun sa mismong in-accept mo na ay talagang hindi pala kami, ay talagang siguro hanggang dito na lang, kahit anong ginawa kong move sa relationship namin is wala talaga, papunta na kami rito and gusto kong i-accept na talagang hanggang doon na lang kami. So yun, so ang tip number 9 natin ngayon is tanggapin mo sa sarili mo, accept mo sa sarili mo na wala na siya. So, okay. Sa tip number 8 ko ngayon is huwag ka nang umasa na babalik pa siya. Sakit. Masakit. Talagang ganun. Hindi naman po pwedeng isipin mo, ay, mahal niya pa ako. Tinetesting niya lang ako. Siguro may mali ako nagawa. Ganon. Pero sa totoo lang, dapat wag ka nang umasa na babalik siya. Kasi sa totoo lang, pag umasa ka pa babalik siya, may hope ka na babalik siya, or may hope ka na magiging kayo pa, hindi ka makaka-move on. Ang topic nga natin ngayon, kuya, ate, ang topic natin ngayon is maging epektibo yung pag-move on mo. Paano ka makakapag-move on kung umaasa ka? May hope ka pa na, oy, baka siguro mahal niya pa ako. Oy, siguro magulo lang pag-iisip niya. Magising ka sa katotohanan. Pag ang lalaki o babae, ayaw ka na talaga niya. Sad, pero totoo yun. So yun ang gawin mo. Huwag ka nang umasa na babalik pa siya. Okay ba yun? Hindi okay. Hindi okay yan. So ayun. Ang gagawin mo siguro, pinaka the best na gawin mo is yun nga, sunugin mo na yung sunugin mo yung love letter niya. Para walang magre-remind na sa'yo. Sunugin mo yung love letter. Kung meron pang love letter, burahin mo yung mga message niya, ganun. O, tapos yung mga binigay niya, mga damit or something na kung kasya naman sa kapatid mo or kasya sa tropa mo or something na ipamigay mo. Kasi once pupiyok na naman ko. Kasi once na nakikita mo yon, nagre-remind yon na siya. And nakikita mo siya na mabait. And nakikita mo siya na maalalahanin. And hindi makakatulong yun sa pag-move on mo. Kung po pwede nga lang, sunugin mo eh. Maglagay ka ng medyo malaki-laking drum o tapos lagay mo lahat doon tapos sunugin mo. Tapos sabihin mo, okay na tayo, wala na tayong Kasi kung hindi mo gagawin yun, chances is pag nakita mo na naman, oy, bigay sa akin, etong jacket na to, bigay sa akin ni Labby Dubs, di ba? Iyak ka na naman. Di ba? Makikita mo, iyak ka na naman. Kasi nakita mo, ang bait-bait niya, ba't niya ako iniwan, di ba? May mga ganon sitwasyon. Tapos makakita ka lang nung binigay niyang sapatos. Iiyak ka na naman, di ba? Ang iniiwasan nga natin dito, yung ma-remind ka niya and baka makapag-move on ka sa another chapter ng buhay mo. Yun ang kailangan nating gawin. So,
Ang tip number 7 ko sa inyo ay sunugin o ipamigay lahat ng binigay niya sa'yo. Kung ayaw mo sunugin, pamigay mo na lang siguro sa kung alam mo, kung saan, kung bantay bata, hindi pala bantay bata o alam ba, sa ukay-ukay or something, pamigay mo para wala na magre-remind ng siya sa'yo. Bigay nyo sa akin, ibigay nyo sa akin yung lahat ng mga para pakinabangan natin yan, di ba? Oh, okay pa yun. Makakapagkawang gawa ka pa. So, ayun. So, tip number 6 natin, medyo dapat tong gawin. Burahin at tanggalin ang Facebook o Instagram or Twitter or something na ganun or number niya. Ano ba na? Burahin mo na. Kasi wala naman na kayo eh. And chances is wala naman, hindi na kayo hindi na kayo magkakabalikan. Ganun kasi pag mga ganyan bagay, malabo nang magkabalikan kayo niya. So, burahin at tanggalin mo yung mga Facebook niya, Instagram niya. Kung maaari, lahat pati yung mga memories na dapat na itanggalin mo na yun. Kasi kung gusto mo maka-move on, once again, sinasabi ko, hindi ka dapat ma-remind ng siya sa buhay mo. So, ayun. Ayun yung tip number 6 ko sa inyo ngayon. Okay. So, tip number 5 natin ngayon. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all.